Laman ng hapag ng Pilipino ay dapat gawang Pilipino. Madadala natin yung produkto, makakatulong, at yung mga maritime seafarers natin, yung mga OFWs natin, may opportunity. At pagbibigay po kami sa inyo ng mga programa na pwedeng pagpilian. Discover a city of hidden treasures, where beauty and wonder awaits, ready to captivate your heart. Here, every bite turns into a symphony of flavors that will tickle your taste buds, making you wanting for more. And as you immerse in its rich spiritual heritage, her history whispers secrets, and the past comes alive. Ready to renew and nurture your spirit. Let the sun's rays guide your way, just like the people's warm smiles and welcoming hearts. Feel the city's vibe when you stroll through its bustling streets, and as you experience Iloilo, you will discover a place that perfectly blends the old and new. Engage in an incredible journey. Embrace the tide as it reveals the marvels of Iloilo with every ride.
Na-push na rin vacay trip natin! Beshi deserve! I'm ready for the endless OOTDs! Parang kahapon, hilong-hilo na tayo sa dami ng deadlines. Lalo na mga overtime. Oops! Okay ka lang? Speaking of hilo, may candy ka? Girl, wag! Ha? Maliit na wrapper lang naman ito ah. Naku sis, maliit nga, pero plastic pa rin. Makinig ka sa akin. Hindi lang tayo ang naninirahan sa mundo, Beshi. May ibang species din gaya ng mga buhay at yamang dagat. Isipin natin sila at huwag magtapon ng mga plastic sa dagat or as they call it, marine plastic littering. Think about it! In a week, ilan ang mga nagtatapon sa dagat? In a month, gaano karaming plastic ang tatapon? Ano pa kaya kung in a year? Kung tayo natutoksikan sa work, yung buhay at yamang dagat naman natutoksikan sa pagkakalat. Sabi nga sa isang research na 35% ng mga basura na ito ang napupunta sa dagat. According to another 2019 report, 128,970 kilograms of plastics ang nakukuha mula sa vessels. Kung iisipin, ito ay equivalent sa bigat ng 4 na humpback whales. Hindi ka man directly affected ngayon, babalik at babalik sa'yo ang basurang tinapon mo. Before you know it, wala ka ng magandang view pang OOTD. Ay! But may chance pa to turn things around. From beach cleanups to properly throwing trash, slowly but surely, malilinis at giginhawa ang ating kapaligiran. Sige, saan ko naman ito itatapon? Behold, ituturo ko naman sa iyo ngayon ang proper waste disposal. Iba't iba ang kategory sa pagtatapon ng basura. Green, para sa nabubulok o biodegradable. Dito napupunta ang food waste o kaya mga balat ng prutas o gulay. Black, para sa mga residual waste na di nabubulok at di na pwedeng magamit, tulad ng mga gamit na paper containers at lumang basahan. Blue, para sa mga recyclable materials tulad ng karton, tuyong papel, aluminum o kaya mga plastic. Goal natin na mabawasan ng plastic. Kaya I recommend na gumamit ng reusable materials kaysa sa mga single-use plastics. Di bali ng single ka, huwag lang gumamit ng single-use plastics. Red, para sa mga hazardous at special wastes. Ito ay nakakalason. Kabilang dito ang mga baterya, lalagyan ng pesticides at pintura. Yellow, para sa mga toxic trash na pwedeng makahawa ng sakit, gaya ng gamit na face masks o tissues. Easy naman pala! Picturean mo ako! I'm in the mood to spread awareness! 1, 2, 3! Marami ng stress si Mother Earth nowadays. Tulungan nating bawasan ang kanyang baggage. Umiwas sa pagkakalat sa kung saan-saan. Matutong mag-segregate ng basura. At higit sa lahat ay umiwas sa single-use plastics. Sana by 2030, may malaking bawas na sa plastic pollution. Maging considerate din tayo sa ating mga desisyon because our collective acts can either make or break the future we have on this planet. Family ready to set sail. This is it, Pansit! Pansit! Nakakagutom! Tara, merienda muna tayo sa stalls. Handa ko lang po order nyo. Ay, wait lang po, kuya. Dito na lang ilagay, oh. Ay oo, mas okay nga po yan. Diba, kuya, mas okay nang maghugas ng pinagkainan? Kahit sa maapektuhan ng plastic ang kalikasan. Ang mga plastics na ito ay di lang basta plastic ang tawag. Ito ay mga single-use plastics o SUPs. Single-use dahil isahan o panandali ang gamit lamang ang mga to.
Ang mga karaniwan na SUPs ay kubiertos, plates, straws and stirrers, beverage containers, bags, wrappers and packets, takeout containers. Kalain mo? Tinatapon na agad ang mga SUP sa sifula itong saysay. Pwede pa ito magamit muli o ma-repurpose. Kung saan-saan pa ito tinatapon. Panandalian man ang SUPs, panghabang buhay naman ang masamang epekto nito sa ating tahanan. Upang maiwasan ang paglala ng plastic pollution, may mga batas sa pagbabawal nito. Tulad ng Philippine Ports Authority Memorandum Circular No. 11-2021. Ayon dito, ang paggamit ng SUPs sa lahat ng pantalan at pasilidad na sakop ng PPA, pati na rin sa mga pasilidad at mga opisina nito ay mahigpit na ipinagbabawal. Kasama dito ang mga SUPs katulad ng plastic cups na mas manipis sa 0.2 mm, mga straw at stirrer, kubiertos pangkain, at thin-filmed na plastic bags na madalas ginagamit sa pamimili ng mga gamit, pamamalengke o kaya pang-take-out ng mga pagkain. Batay sa isang pag-aaral ng Plastic Oceans Organization, 50% sa 380 million tons ng plastic produced kada taon ay mga single-use plastics. Mukhang maliit ang mga bilang na ito, pero dito nagsisimula ang plastic pollution. Ayos! Sana dumating ang panahon na mawala ang mga hindi na kailangan na plastic dito sa pantalan. Sana rin po, lahat ng customers ay matuto ng wastong pagtapon ng basura o waste segregation. Green, para sa nabubulok o biodegradable. Dito na pupunta ang food waste o kaya mga balat ng prutas o gulay. Black, para sa mga residual waste na di nabubulok at di na pwedeng magamit, tulad ng gamit na paper containers at lumang basahan. Blue, para sa mga recyclable materials tulad ng karton, tuyong papel, aluminum o kaya mga plastic. Red, para sa mga hazardous at special wastes. Ito ay nakakalason. Kabilang dito ang mga baterya, lalagyan ng pesticides at pintura. Yellow, para sa mga toxic trash na pwedeng makahawan ng sakit, gaya ng gamit na face masks o tissues. Mag-segregate tayo para mas mapush pa ang recycling, lalo na't halos lahat ng tinatapon dito sa port ay puro recyclables. Maiiwasan na rin ang pwede pang maging problema kapag naghalo-halo ng mga basura, lalo na sa landfills at ating kapaligiran. Marami pa sana ang makaalam dito. Ladies and gentlemen, at this time, entering Oasis Room. Tandaan, hindi basurahan ang ating kalikasan. Umiwas sa SUPs at magdala ng reusable containers. Itapon din ang mga basura sa wastong tapunan. Suriin kung saan naaayon ang basura. Hanggat kaya, piliing mag-reuse at mag-segregate para ma-recycle ang mga kayang ma-recycle. Gawin ang inyong mga bahagi para sa ating mga ports, para sa kinabukasang secure at plastic-free. Kung tama ako. Good board. Hello.
sa atin. From the other end, i-check natin. Okay. I-check natin ang signal from Miss Marian Pastana, live and direct from Berlin, Germany. Go ahead, ma'am. Good morning, GM Alex. Good morning, Palawan. Good morning, Pilipinas. Kamusta po kayo? Yeah, it's nice to hear your voice from Berlin, Germany. And ang Public Agenda program by RMN at Palawan Vanguard Online News Agency already started discussing about the concept of anytime maritime, which pinaliwanag natin sa mga nakikinig dito kung ano ang kahalagahan ng industriya ng maritime, hindi lamang para sa mga marino, hindi lamang sa mga shipping magnate, hindi lamang sa mga malalaking involved sa industriya, ngunit lahat ng aspects na ito ay maaring makikinabang sa multimedia advocacy na ito. At I have already introduced some of the areas na magiging kabilang sa Anytime Maritime Multimedia Program, at ito ay makikita, maririnig at lalabas tuwing araw ng Martes para sa mga kababayan natin, hindi lamang sa Pilipinas but sa mga kababayan natin from all over the globe. In fact, right now, live in the area of the website ng BBM Australia. We are also live sa Brunei Darussalam, sa ibang mga Filipino communities at mga kababayan natin here and around the globe. Wow! Rana. That's good to know, GM Alex. First and foremost, allow me to thank you and RMN Palawan Network for giving Anytime Maritime a platform and a voice to talk about Anytime Maritime, no? As you have mentioned, GM Alex, ang Anytime Maritime ay isang advocacy or isang movement that hopes and aims to elevate maritime awareness not only in our country but globally. And I'm quite very excited dahil ito'y magandang pagkakataon para pag-usapan natin ang napakahalagang industriya maritima, di ba? Alam mo, GM, ang industriya maritima hindi lang yan limited sa seafarer, di ba? Dahil maraming seafarer, alam natin na ang Pilipinas ang number 1 seafarer producing country in the world, no? Pero higit sa pag-provide ng manning or ng mga seafarer, marami pang aspeto ang pagmamarino o ang maritime industry, kagaya ng pagbabarko, nabanggit mo na yan kanina,
andyan ang maritime education. Alam ko, meron kang isang programa kung saan ang isang eskwela dyan sa Palawan, mga maritime students ang nagpapatakbo ng programa. Tama ba? Yes, ma'am. Ang Palawan Polytechnic College Incorporated, PCCI. Exactly. So, we have maritime education, we have maritime training. Meron din tayo tungkol sa environment. Yung ating Philippine Coast Guard, yan ang ginagawa, no? Pinoprotektahan ang ating marine environment. Of course, aside from the workforce itself, isang napakahalagang issue sa industriya maritima ay ang kaligtasan. So, maritime safety. Maraming dapat pag-usapan dyan at maraming dapat improvein, no, sa larangan na ito. Meron din ngayong demand sa maritime technology and AI, no? Sa ibang bansa, pinag-uusapan na ang mga autonomous ships. Kaya nga ang ating mga seafarer ay natatakot, no, na iniisip nila, paano yan? Baka mawalan kami ng trabaho kapag AI na o autonomous ships na ang gagamitin sa mundo, no? So, talagang napakaraming dapat pag-usapan. Pero, GM Alex, nakita mo ba yung line-up ng mga guests na mangyayari dito sa ating advocacy ng Anytime Maritime in the coming weeks? Yeah. As we go along, as I stated a while ago, binanggit ko na kanina sa mga nakikinig na habang tumatagal ang Anytime Maritime program ay marami silang aspetong malalaman, maraming mga bagay na lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan ang kanilang maririnig at kanilang malalaman. At ang Anytime Maritime ay hindi ito ganap na mabubuo without the support of our partners. Kaya ng PASCAT, ang Seaversity, APSTI, ang Maritime Journalists of the Philippines. Gusto natin banggitin ito para at least makilala ng mga kababayan natin kung sino ang mga ipinagbuklod para mabuo itong advocacy na ito. Kasama natin ang Philippine Coast Guard, of course, na kung saan ay ang mga Coast Guard Auxiliary ngayon, iba sa makilala natin ay nanonood sa atin via live streaming. Ang Philippine National Police Maritime Group, ang Ocean Skipper, ang PTC, ang mga maritime schools sa buong bansa, kasama na ang maritime school dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ang PCCI. Ang Department of Tourism, of course, ang The Great Overland Loop, ang sa simbahan naman ang Church Encyclical at ang produkto ng Juton, ang WePoints, ang Women in Maritime, ang WMOC, ang Roland Broadcasting Enterprises Incorporated, ang Agricultural Training Institute, ang RMN Broadcasting Network dito sa buong lalawigan ng Palawan. Kasama natin ang nag-iisang online news agency, ang Palawan Vanguard Online News Agency. And I believe habang umuusad itong program na Anytime Maritime ay marami pa ang sasali na magiging co-partners natin at co-advocates para mapalaganap natin ang kampanya, para mabigyan ng kahalagahan at so that Filipino people would practically embrace this multi-billion industry na hindi lamang nagiging katuwang sa ekonomiya natin, ngunit nagpapalago at nagbibigay ng kaunlaran sa pamumuhay ng mga Filipino nandito man kasama ang kanilang pamilya at mga Filipino na talagang nagtatrabaho all over the world, no? Kasama na diyan ang mga bagong approach ng itong mga sinasakyan ng mga Pilipino na itong mga anong tawag nila diyan? Seafarers, mga marino. Parang mga yes, at any one point meron mga 500,000 na Pinoy na nagpapatakbo ng mga barko sa global fleet, no? So wow, exciting naman 'yan na makikibalitaktakan sila sa atin. Hello mga kamarino. Kamusta po kayo dyan? Samahan nyo kami tuwing Martes, 8 a.m. to 10 a.m. at magkwentuhan lang po tayo dito sa
Anytime Maritime. Dahil kagaya nga po ng title itself, Anytime Maritime. Palakasin natin ang maritime industry. GM Alex, nare-realize ba natin ano ang potential kapag malakas ang maritime industry ng ating bayan? No? Alam mo ba na dahil sa mga remittance ng mga seafarers natin, malaking tulong at malaki ang naiaambag no, sa remittance niya pinadadala nila sa Pilipinas. Nagiging resilient tayo because of the dollars that are coming in because of these seafarers. So, importante na palakasin pa natin ang industriya maritima no, para magtuloy-tuloy ang ating foothold, no, being the mining capital of the world and makatulong sa ating ekonomiya. So, ang mga seafarers, tama ba? Masasabi natin sila ay mga hero. Sila ay mga unsung heroes ng ating bayan. So, saludo kami sa inyo, mga marino at mga workers sa mga cruising industries. Alam mo, pagka nagko-cruise kami, GM Alex, talagang tuwang-tuwa ako dahil may kita mo doon napakaraming Pilipino sa mga barko na yan. Itong mga manning agency natin, isang partner natin, PTC, isa sila sa pinakamalakas magpadala ng seafarers sa global fleet, no? And we will invite some of their members to talk to us sometime in the future. In fact, pupunta sila dyan sa Palawan to invite people to join them, no? In the manning sector. Marami nag-a-apply kasi dollars ang sweldo, GM Alex. Kaya yun yung attractive sa ating mga kababayang Pilipino. Okay. Now, ang mga mamamayan, ang mga nakikinig sa atin, ito ay programa na hindi lamang para sa mga major players ng maritime industry, ngunit ito ay para na rin sa pinaka-core ng industriya para malalaman ninyo mga updates. No? Number one, parang parang nagabalik-balik ang sound natin. Ganun ba talaga? Ganun ba talaga epekto ng StreamYard? But anyway, as of the latest, mga kababayan, no less than the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang nagpahayag na saludo siya sa mga manggagawang Filipino, itong mga seafarers na mga Filipino. At ang sabi ng ating Pangulo, ang mga Pinoy seafarers ay hindi lamang nagbibigay ng katatagan ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa iba't ibang aspeto ng pagtatrabaho sa industriya ng maritime all over the world. At hindi lamang by virtue of their remittances, ngunit ang katatagan, ang kagalingan ng mga Filipino ay kinikilala ng ating Pangulo. Hindi lamang bilang bagong bayani ng ating bansa, ngunit ang pagbibigay nila ng karangalan, ang integridad ng isang Pilipino na matibay at matatag na manggagawa sa larangan po ng industriya. And the President is so proud to declare to the whole world na ang mga Pilipino ang Pilipinas bilang isa sa mga manning capitals na mga seafarers sa buong mundo ay nagbibigay ng malaking karangalan, nagbibigay ng tamang quality service, tamang training sa iba't ibang bahagi ng kanilang pagtatrabaho sa buong mundo. Thereby, ang mga Pilipino ay kanyang sinasaluduhan ang mga Filipino seafarers as part and parcel of the nation building. Ang lahat ng kanilang ginagawa ay isang napakalaking bahagi o haligi na po ng katatagan ng ating ekonomiya. And sa mga pamilya ng mga manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng industriya ng maritime, si President Marcos ay nagpahayag ng kaniyang pasasalamat at ang lahat ng mga
miyembro, opisyalis ng domestic and overseas shipping, shipbuilding, and ship repair sectors ng buong Pilipinas. No, hindi lamang dito sa atin kasi maraming mga Filipino ang nakikibahagi sa kanilang pagtatrabaho, nagpapamalas ng kanilang kagalingan at talento sa industriyang ito. Kaya huwag kayong mag-alala because as we move on, ang Anytime Maritime ay magtatalakay po ng mga issues. No, marami tayong pag-usapan dito. Yes, From agree. the general trend down to specifics, mga concerns ng mga magulang, concerns ng mga eskwelahan, mga batas na ginagawa ng ating pamahalaan para mas lalong mapahusay, mas lalong mabigyan ng proteksyon. Hindi lamang ang industriya, ngunit ang mga partners nito, ang matibay na partners nito na para sa akin, walang iba ngunit ang mga manggagawa sa industriya ng maritime. Exactly, GM Alex. At hindi lang yan. Before we started, may plinay tayo mga videos, no? Kagaling sa partner natin from WWF, PPA, kung saan tinakal nila yung maritime, yung marine litter. Isang problema ito ng industriya na kung saan kailangan tulong-tulong at sama-sama tayong masugpo, no? Yung paggamit ng single-use plastic at ang kalat ng plastic sa karagatan na nakakasama sa ating kalikasan at kung hindi tayo gagawa ng action ngayon ay maaring magkaroon ng masamang impact, no, sa ating kapaligiran at sa ating karagatan. So yeah, maybe we can tackle that in detail in the coming weeks. Call to action to everyone, no? Yung maliliit na pagbabago sa ating pamumuhay ay malaki ang maitutulong sa ating kapaligiran. I think, GM Alex, dyan sa inyo sa Palawan, isang critical issue ay ang maritime security dyan sa West Philippine Sea. Tama ba? Area, malapit ba sa inyo yan? Yeah. I wonder if Palaweños are aware of what's going on there and ano ba bali-balita dyan? Ano ba ang kaalaman ng mga locals at ano ba ang mga activities na nangyayari tungkol dyan? Actually, ang buong lalawigan ng Palawan, particular dito sa lungsod ng Puerto Princesa, being near to multimedia communications and informations every day, dahil sa itinalagang puwersa ng Sandataang Lakas ng Pilipinas, ang mga Palaweños ay naniniwala that we are still secured kahit na alam natin na sa kabisera tayo ng tinatawag na imminent danger. Any moment kung ano man ang mangyari sa umpugan ng mga malalaking bansa at dito sa pinag-aagawang teritoryo, sinisikap na mga local peacekeepers na nakatalaga sa lalawigan ng Palawan. So with our local government authorities at dito naman sa lalawigan ng Palawan, very active naman ang ating mga lawmakers sa pagtugon at pagbigay ng kahalagahan, pagbigay ng focus sa mga usapin tungkol sa West Philippine Sea. Of course, to mention a few, napakalungkot lang isipin na kalilibing lang ng isa sa mga haligi ng mga lawmakers natin dito sa 3rd Palawan, District. no? Yeah. Si Congressman Edward Hagedorn. Yep. At kung sabagay, nandyan pa rin ang matibay na paninindigan ng dalawa pa mga kongresista natin, no? From the 1st District, we have Congressman Igay Salbame. And most of all, ang ating mahal na dating gobernador sa lalawigan ng Palawan at now ay isa sa mga nare-respetong mambabatas sa House of Representatives, si Congressman Jose Chavez Alvarez. At sa pagtutulungan ng mga mayors sa mga
boundary at lahat ng mga local peacekeepers kasama ang Western Command. Naniniwala kami that Palawan is still protected, being the last frontier. Palawan is nasa mata palagi ng defense priority ng Pilipinas bilang nasa kabisera po ng pinag-uusapan sa pinagagawang teritoryo. So That's don't worry nice. because Yeah. as we move on, mapag-usapan natin ang specifics, no? Ang mga pangyayari, ano nangyayari sa mga involved sa industriya ng maritime, Coast Guard, ang trabaho ng Philippine Navy para mapasiguro na pati ang mga nasa fisher folks natin, mga nasa laylayan, Yes. ay Exactly. protektado pa rin ng ating pamahalaan, no? At Yeah. kailangan malaman din ng mga nanonood na nakikinig sa atin all over the globe na dalawa ang regulatory aspects when it comes to vessels, no, sa Pilipinas. Kapag 3 tonnage up, yan ay sa ilalim ng Maritime Industry Authority. Kung tungkol naman sa daungan, nandyan ang Philippine Ports Authority. Kung malalaking barko, shipping, nandyan ang Department of Transportation. Nandyan ang enforcement like Philippine Coast Guard, Philippine Navy. On the part of the PNP, nandyan ang PNP Maritime Command. Yes. Pero pag ang sakayang dagat ay 3 tonnage and below o mababa sa 3 tonelada ang bigat ng sakayang dagat, yan ay devolved sa local government authorities by virtue of Republic Act 8550 or the Fisheries Code of the Philippines. Pero marami tayong pag-uusapan, no? Ngayon, para sa mga kababayan natin, ito ay binibigay namin ang magiging mekanismo, ang outline at ang kung ano ang mga maaring maganap, ano mga proyekto, ano mga programa habang nagpapatuloy ang multimedia advocacy na ito na pinamagatang Anytime Maritime. Lahat tayo ay involved dito. Lahat tayo ay kailangan makilahok at lahat tayo ay kailangan makisabay sa pagbibigay kahalagahan at pagbibigay proteksyon at pagbibigay ng informasyon so that all of us will be keep posted. Lahat tayo ay magiging updated, particular sa mga direktamenteng apektado sa nanamumuhay sa industriya ng maritime. Yeah, alam mo, GM Alex, hindi mo na itatanong, kakatapos lang ng isang conference called Beacon, yung Blue Economy Conference dito sa Maynila. Pinag-usapan dyan, no? yung West Philippine Sea at ang take-away ko doon, ang speaker ay si Attorney J. Batong-Bakal at si former Justice Carpio, ay dapat talagang i-assert natin ang right natin, no, sa sariling atin. So kailangan patrolan, kailangan panindigan natin ang sa atin, wag natin ipahayaan na angkinin ng banyaga. In this case China ang atin, no, ang West Philippine Sea. And therefore, tinanong ko doon, no, during the conference, tinanong ko, GM Alex, kung sa kagaya kong isang ordinaryong citizen ng ating bayan, paano ba ako makakatulong dito sa issue na to, no? Ang sinasabi nila, then create awareness. Let's talk about it. Ikwento natin sa mga anak natin, ikwento natin sa mga kaibigan natin. Diba? Kaya sa mga marites, sabihin, pag-usapan natin itong mga current events na to so that, our young, will be also aware and then ma-encourage din sila na ipaglaban ano ang sa atin, manindigan kung ano ang sa atin. Huwag namang tahimik tayo at passive at pabayaan na lang nating makuha ang anggan ng atin. No? So, yun yung take home ko doon. That's why, in this Anytime Maritime
advocates, to really strengthen our maritime industry in the Philippines. Dahil tayo ay isang archipelagic nation. Alam mo ba, GM Alex, ang September, huli na, October na ngayon, pero ang September ay ang tinawag na Manamo Month. So Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. So Manamo, because historically, 'di ba? Paano ba naman tayo na discover ng Spanish? Hindi ba dahil sa barko, expedition nila Magellan na nagpunta sa Cebu? So ang pagbabarko, ang maritime industry ay nagsimula nung unang panahon pa. At tayo being an archipelagic nation, ilang islands nga po ba tayo? Young people na nakikinig sa atin, young people, we're now 7,641 islands. At tayo po ay napapalibutan ng karagatan. So, paano natin mararating ang iba-ibang isla kung hindi sa pagbabarko or bangka, no? So, napakahalaga, nasa DNA natin ang pagbabarko, ang maritime industry. And dapat lang na gumaling tayo dito at dapat lang na marami tayong alam tungkol dito because GM Alex, napakaraming opportunity ang ino-offer ng maritime industry. Between research, between sa manning, na pag-usapan na natin pa ulit-ulit ang significance of our Filipino seafarers. But there's more to that, no? Pag-usapan pa natin, GM Alex, maritime and agriculture. Meron po bang relasyon yan? People, meron ba? GM, meron ba? Meron, di ba? Yes. Maritime and agriculture. Oh. Actually, hindi na agriculture. Yes. Ang area about West Philippine Sea, I think hanggang ngayon sa mga kababayan natin, pinangahawakan natin yung sinabi ng ating Pangulo. If you would still recall, nakadalawang State of the Nation address na ang Pangulo ng Pilipinas, si President Bongbong Marcos. At consistent ang kanyang sinasabi na hindi pwedeng isurrender ng mga Pilipino o ng bansang Pilipinas. At in a nutshell ng kanyang administrasyon, hindi niya papayagan na merong isa man lang pulgada ng lupa na pag-aari ng Pilipinas ang maaring agawin, maaring kunin o mapunta sa mga kung ano-ano mga interest o malalaking mga bansa na nag-aagawan diyan, no? So with that, firm din ang paningin at tiwala ng taong bayan sa ating Pangulo na ito ay kaya nating paninindigan. At all cost, kailangan nating ipaglaban ang exclusive economic zone na ipanalo natin sa International Arbitral Court. Hanggang ngayon, kailangan ipaglaban, no? Tama yan mga advocates nila, retired senior Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sila Dr. Batong Bakal, tama yung kanilang paninindigan. Now, speaking about guest parameters at marami pang areas ang dapat natin pag-usapan. Mga kababayan, sa mga nakikinig, nanonood sa atin sa malawakang audience ngayon, sa susunod na mga episode ng Anytime Maritime, we will be introducing some programs, projects, continuing advocacy sa pamamagitan ng ating mga bisita. No? I-involve natin dito ang mga major players, mga authorities ng ating pamahalaan. Sisikapin natin makausap ang mga kinatawan ng Maritime Industry Authority o Marina, ang taga Philippine Ports Authority, ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, maging ang mga eskwelahan. Kung ano ang kanilang pananaw sa mga policy directions na ginagawa na ating gobyerno
sa pag-enhance at sa pagbigay ng kaunlaran at patuloy na pagsusumikap ng bansa natin bilang isa sa mga major at key players when it comes to manpower ng maritime industry. Now, si Miss Pastrana kanina mentioned about 7,600 islands plus ang Pilipinas. Dito sa lalawigan ng Palawan, tayo po ay biniyayaan ng natural resources ng tanging yaman, ika nga. Because ang Palawan is composed of 1,780 islands. Palawan pa lang yan. So out of 7,600 plus na mga isla sa buong Pilipinas, ang Palawan has 1,780 islands. Palawan yan. Baka, maraming hindi nakakaalam yan, pero alam namin yan kasi meron nga kaming Eagles Club dito na Palawan 1780 Islands Eagles Club. In honor of that, giving impetus and giving focus to 780 islands sa buong lalawigan ng Palawan. At hindi lang ordinaryo mga islands, world class, premier global destinations lalawigan ng Palawan. Kaya kailangan ang lahat ng mga naniniwala sa industriya na ito na hindi lang natin bibigyan ng kahalagahan, ngunit bibigyan natin ng importansya sa ating araw-araw na pamumuhay at sa pamamagitan ng Anytime Maritime, baka pwede rin natin kung minsan makalabit ang mga otoridad ng ating gobyerno para mapabilis ang implementasyon ng mga batas na naaayon sa proteksyon ng maritime industry. Tama si Miss Pastrana na pag sinabing maritime, hindi lang barko at tubig ang pinag-uusapan dito. Hindi lang barko at malawak na karagatan ang pinag-uusapan dito. Ngunit pwede natin pag-uusapan ang protection na mga taong nagtatrabaho sa industriya ng maritime. Pwede natin pag-usapan ang kahalagahan ng pagbibigay at pagpatuloy na magiging maingat tayo para hindi mawala ang yamang dagat natin, ang maritime resources natin sa pamamagitan ng kailangan hindi natin gawing basurahan ang napakalawak na karagatan. Ang healthcare ng mga nagtatrabaho dito at ang kanilang pamilya, ang kanilang kabuhayan, ang mga benepisyo, ang mga retirement benefits at ang kung ano-ano mga bagay na ito ay magbibigay inspirasyon to better enhance and encourage these people to continue working at pahalagahan ang industriya na hindi lang minsan ngunit industriya na dito nga na-discover ang Pilipinas. I agree 1,001%. Ang Pilipinas being an archipelago ay nag-umpisa ang ating trade and commerce. Kahit dito sa Palawan, nag-umpisa ang trade and commerce sa Cuyo. Ang settlement ay nag-umpisa sa Cuyo. Ang Cuyo ay malapit sa Antique, malapit sa Guimaras, malapit sa Iloilo, at ang trade noon, ang komersyo noon ay wala pang eroplano, wala pang iba't ibang uri ng sasakyan, wala pang komunikasyon, subalit sa pamamagitan ng maritime, ng industry, ng karagatan, ng sakayang dagat ay nabuo at nag-umpisa ang tinatawag na trade and commerce sa bansang Pilipinas. Totoo yan, GM. Alam mo ba, ikikwento ko lang sa'yo, no? Nung pandemic, ang FASTCAT hindi tumigil
sa paghahatid ng goods at ng mga gamot during the pandemic, 'di ba? Tumigil lahat, yung nasa bahay ang mga tao, pero ang pagbabarko, no, hindi tumigil dahil yun ang nagdala ng mga goods at mga gamot, trade sa iba-ibang isla. So kumbaga lifeline talaga 'yan, yung pagbabarko, no? It's very vital and critical. Pero alam mo, GM, sabi ko nga, may kanta yata kami dito sa industriya na to eh. Ang kanta namin, GM, is kulang na kulang, kulang sa pansin. So, kaya GM, gusto ko talaga sana nga ma-realize ng tao na no shipping, no shopping. No, so kung wala tayong mga barko, paano natin mai-enjoy yung mga ino-order natin online, no? Sa mga Shopee at mga Lazada. Kung walang barko, paano pong makakarating diyan? Siguro po kung imbitahan ko kayong tingnan ng kapaligiran ninyo, mabahay ninyo at isipin niyo, meron bang pagbabarko dito? Meron bang shipping component dito? Malamang na malamang, sasabihin niyo po, meron talaga. So, kung meron pong shipping dyan, no shipping, no shopping, kailangan talaga gumaling tayo sa pagbabarko, gumaling tayo sa industriya maritima. At higit dyan, GM, meron pa akong isang pangarap sana. Alam mo ba kung ano yung pangarap ko? Ang pangarap ko ay sana mas maraming kabataan ang sumama sa atin, no? Sumama sa bandwagon natin ng Anytime Maritime. Dahil sila ang future ng industriyang maritima. And therefore, they have to get involved, no? So, we also just had a conference hosted by the Filipino Ship Owners Association and International Chamber of Shipping, kung saan si President BBM ay dumalo rin sa Conrad last June. Nag-attend ako at alam mo, ang sinasabi nila ron, kailangan talaga mag-involve ang mga kabataan dahil sila ang future. Dapat maging aware sila about this, and they have to be adaptive, resilient, future ready, may alam sa computer, technology, AI. So, they have to really be involved. So, excited ako na makasama natin ang maraming kabataan at maging kabalitaktakan natin sila. I think meron tayong portion dito, GM Alex, na kung saan tatanungin natin sila, no? They can send their phone-in questions at pwede tayong makasagot. Yes. Tama ba? Pwede. Ngayon, as I said, sa mga kababayan natin, mga nanonood, nakikinig sa atin, what we are doing right now is we are trying to lay down the foundation of Anytime Maritime. No? In fact, may mga questions akong na-receive dito. May mga comments from the other gadgets. Isa sa mga comment dito, ang tinatanong nila kung sino daw artista ang kausap ko. Sabi ko, hindi artista yan. Si Miss Marian Pastrana yan. Isa sa mga advocate ng Anytime Maritime, no? Opo. Pasensya ka na kasi ganyan talagang ganyan ang reality. So, anyway, sabi ko, hindi naman ito, ang program natin ay Anytime Maritime is not actually showbiz, but this is serious empowerment of communication and informations para makabenepisyo ang mga kababayan natin, no? At isa sa mga magiging kahalagahan dito ay ma-realize Hello? Are we frozen? We are still on the air. Okay, good. May nag-ano lang, pag may pumapasok na mga messages, para naka-cut off ang ating Anytime Maritime segment. Again, ulitin ko, sa mga nanonood, nakikinig sa atin, sa iba't ibang websites at iba't ibang mga social media communication facilities at networks,
ang ginagawa namin ngayon ay we are trying to lay down the foundation kung ano ang mga magaganap sa susunod na mga edisyon. Ano pa ang maaring abangan ng mga nanonood na nakikinig sa atin at sino-sino ang magiging makakausap natin, makakasabay natin sa advokasya. Of course, ang mga estudyante pwedeng makasabay. Ang mga vloggers, ang mga social influencers ay Yes. we are inviting all of you kung may mga interest kayo about maritime, may gusto kayong sabihin, lalong-lalo na po sa mga pamilya na mga nagtatrabaho sa cruise ship kasi marami na ngayon ang talagang nagtitrain ng gusto puspusan ng kanilang pagpoporsigi na makapasok man lang o makasama sa mga cruise ship kasi mas very lucrative, promising ang magtatrabaho sa cruise ship, no? So ano Yes, pa ba GM. ang dapat yes, Yeah. ma'am. Pupunta dyan ang PTC. A-announce natin yan through this program, no? Mag-iimbita sila ng mga pwedeng magtrabaho sa mga cruise liners. Imbitahin natin sila. So anyway, sorry na cut kita, but I also wanted to mention that isa sa kasama nating partner dito sa Anytime Maritime ay ang Women in Maritime. Medyo Vice President po ako dyan, GM Alex, no? Isang advocacy kung saan pinopromote natin, i-empower natin ang kababaihan, no? So She2C, how do we promote maritime for women, and how do we welcome them, how do we empower them, and then kasama ang mga kababaihan sa pagprotect sa ating maritime environment at pagbabantay sa ligtas na paglalayag o safe ships, no? So we are a strong women's organization. In fact, recently nag-grant kami ng scholarship, no, sa mga estudyante na naghahanap ng scholarship, no, sa kanilang cadetship, sa kanilang pag-aaral. Pag-uusapan natin yan pag naimbita natin ang the rest of the Women in Maritime group dito sa ating advocacy na Anytime Maritime. Isa pa, GM, dun sa mga bisita natin in the coming weeks, aside from of course Marina, aside from the Philippine Coast Guard. Alam mo, malaki ang Philippine Coast Guard, maraming sangay. Bukod sa pagpapatrol, pag-aalaga sa marine environment, pagbabantay sa mga naglalayag, napakalaking responsibilidad ng Philippine Coast Guard, no? Gusto nating malaman ano ba ginagawa nila, no? Anong ginagawa nila para maintindihan natin paano tayo makakatulong sa kanila. Ano ang mga programa nila, no? So that would be very, very interesting and very, very exciting. Kasama rin natin, GM Alex, ang Philippine National Police Maritime Group. And as I have mentioned to you, nakuha po tayong isang advisory group member kung saan tayo tumutulong sa pag-craft ng mga strategies para makatulong din sa kapulisan. So, sa tingin mo ba matutuwa ang mga Palawenyo at ang mga nakikinig sa atin na pag naimbitahan natin at makilala natin itong mga sangay ng gobyerno na to para mas naiintindihan nila ano ba itong mga regulating bodies, ano ba ang mga responsibilidad at ano ba ang mga issues nila at paano ba tayo pwede makipagtulungan, no? I guess that's what we want in this advocacy, no? People, mga kababayan, hindi po namin gustong mag-bash, hindi namin gustong magsayang ng oras ninyo sa pagkinig, pero gusto po nating magkaroon ng avenue para tayo ay mag-usap, para po matuto at gumaling, no, sa larangan ng ating industriya maritima. Samahan niyo po kami, ha? Sana po tuloy-tuloy palakasin natin itong ating movement ng Anytime Maritime. At syempre, GM Alex, kailangan marinig natin sila, di ba? Talaga ba? May mga phone-in questions na ba? At meron na ba mga nagte-text sa atin sa live? Kasama natin ang team from different partners, no, na tumutulong sa atin. Hello, thank you sa inyo. Sa mga nagtatrabaho ng Sabado, Linggo, walang oras. Unang-una na dyan, si GM Alex. Syempre, si Carmela Villar ng Manila Times at Fast Maritime.
Ayan, ito. May tanong. Pwede ba basahin ko na to, GM Alex? Yes, From ma'am. Carmela Villar, sabi niya, the domestic sector, Miss Mary Ann, ano po pinaka-problema ng stakeholders natin na kailangan pagtuunan ng pansin ng gobyerno po considering ang maritime safety record ng Pilipinas? Ay, nako, tama ka dyan, Carmela. Dapat talaga pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagtulong sa industriya. No, isang being a player in the domestic shipping sector, ang isang sanang hangarin ko, no, ay yung makipagtulungan sa atin ng gobyerno na sana isipin nila kung paano nila masusuportahan, no, at mapapagaan ang pagpapatakbo ng pagbabarko. Ano kaya ang pwede nilang itulong para masuportahan ng industriya dahil ito ay nagsisilbi sa ating kababayang Pilipino. Alam mo, Carmela, sa ibang bansa, sa pag-attend ko ng maraming international conferences tungkol sa pagbabarko, ang gobyerno nga may subsidy, no? Yung libre gasolina sa Norway. Sa Canada, ang gobyerno ang nagtatayo ng mga suporta sa pagbabarko, kagaya ng pantalan, yung tamang design ng pantalan, terminal, talaga may subsidy sila, may ina-allocate silang pera para dyan. Sa Amerika, New York City Ferries, kung saan nagtatrabaho yung aking anak, gobyerno ang nag-provide ng facilities for shipyard, no? Dahil alam nyo, sa pagbabarko po, every 2 years, required kaming i-dry dock ang barko, no? So, kailangan ng lugar para i-dry dock mo yan. Malalaki po ang barko. Kailangan ng mga equipment, no? So, dito po, wala pa tayong ganung subsidy. Naiintindihan naman namin yan because we are a developing country. But sana po, mas makipagtulungan ang ating mga gobyerno para po mas maganda ang serbisyong maibibigay natin sa ating mga kababayan. Dahil kapag po na-provide natin yung infrastructure network na yan, mas magkakaroon po ng multiplier effect at saka ripple effect sa maraming industriya. GM Alex, alam mo ba na nakita ko ang pagbubukas ng Rojas, Mindoro to Katiklan. At nung panahon na inumpisahan namin yung ruta na yan, that was mga 2003, during the presidency of President Gloria Macapagal Arroyo. Noon, ang tawag nila ay Strong Republic Nautical Highway. Sa Rojas, Katiklan, naku, wala pa po kayong makikitang magagandang establishments, business establishments, hindi pa masyado maganda kalye, wala pang mga tourism sites, hotels. Pero ngayon po, tingnan ninyo, no? 20 years after it has opened, ang mahal na po ng real estate, kompleto na po ng mga establishments, business establishments. And yan po ang ibig sabihin natin sa multiplier and ripple effect of this nautical highway of the Philippines. No? So, yan po, sana ang gusto nating makita, Carmela, na tulong na maibibigay ng gobyerno. So, opening up their institution for dialogue and cooperation, collaboration, para po maibigay natin ang serbisyo sa ating kababayan. Yeah. I hope I answered your question, Carmela. Yes, GM. May questions mo ba tayo dyan? I agree, no? Hindi ko lang makita ang ibang questions kasi hindi ko alam kung paano i-divide ang mga gadgets, but I will collate all these questions and I will be bringing all of them in the next episode of our Anytime Maritime program. But, GM, nakikita ko yung isang question. GM, may nakikita ang question. Pwede ko ba basahin? How will this campaign support the Maritime Development Plan of MIDP 2028? Yeah. Alam mo, GM Alex, ang ating marina under the tutelage of DOTR, yung Department of Transportation ay sumulat na ng ating Maritime Industry Development Plan, no? 10-year plan or beyond, no? 2028. Isa ako umupo dyan sa review niya, no? So, doon sa iba-ibang sector na napag-usapan natin,
may sinulat na sila ng mga target. So, this Anytime Maritime Campaign, GM Alex, ay nakikita kong isang avenue kung saan pwedeng sumuporta para mangyari yung Maritime Industry Development Plan at maaring mag-push no, na mangyari itong MIDP na to. I wonder if our young people know about this development plan kasi ang sabi nga daw kung walang roadmap, 'di ba? Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, paano ka makakarating doon, 'di ba? So maganda na marinig natin ano ba tong Maritime Industry Development Plan, and then we can spot opportunities, and if I'm a school, then maybe I will think about my curriculum. How will I adjust my curriculum? Ilalabi ko sa CHED or DepEd, paano man natin babaguhin para mas future ready ang ating mga young people, ang ating students. At ibang sektor pa, no? Hindi lang sa pagbabarko. So sa pagbabarko, modern ships, sa shipyard, paano masaservisan itong mga modern ships. At marami pang iba. So yes, that is how this Anytime Maritime Campaign can help the MIDP written by our regulator, the Marina. Yeah, sorry, I cut you earlier, GM Alex. Ano po yung gusto niyong sabihin? Itong binanggit ninyo na you have been witness to the opening of Rojas down to Caticlan Port sa ilalim po ng nautical during the administration of former President Gloria Macapagal Arroyo. In fact, yung nautical highways na yan ay napakalaki po ng naibigay na ambag o contribution sa industriya ng maritime. Naalala ko dyan din nag-umpisa ang RORO, roll-on, roll-off operations, kung saan napadali ang transportation ng mga goods at iba't ibang merchandise sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. No, on that note, how we wish na if not sooner ang Tommy, can you hear? Nawala siya. But sabi ni Tommy, paano po makakatulong ang Anytime Maritime Campaign sa bansa? Nako, malaking tulong po ang Anytime Maritime Campaign kung mas marami tayong magsasama-sama at mag-uusap-usap tungkol dito. Sabi nga po, movement, no? Yung sama-samang paggalaw ng mga naniniwala sa isang adhikain ang makakatulong sa sisimula ng pagbabago or improvement. So definitely, makakatulong po ang Anytime Maritime Campaign kung sasama po kayo at magko-call tayo ng action. No? There will be a call for action as we tackle all the issues, maritime-related issues in our country. Definitely, we will have a call for action, and slowly but surely, we will make strides and changes dito po. So, Tommy, I hope I answered your question. May text question. Okay. Meron pa ba ang ipapost na question dyan patungkol sa sinasabi ni President BBM? This is a question from Joanne. Patungkol sa sinasabi ni President BBM about making Philippines a maritime hub. Sa tingin niyo po ba mga issues natin na kailangan ayusin para makasimula na tayo patungo dyan? Ano ang dapat unahin at gawin?
Yeah, we want to be a maritime hub. People, we must put our act together. So, kailangan sama-sama po tayo na improvein ang mga iba-ibang larangan sa ating industriya. So, umpisahan natin sa mga eskwela, tamang edukasyon, training sa mga kabataan, disiplina na pag-aaral at pagiging expert in what we do, in what you do. Sa industriya, sana po, hindi na po tayo fragmented, hindi magkakahiwalay, ngunit sama-sama at maging bahagi ng solusyon kaysa bahagi ng problema. Minsan po, mas madali na magreklamo, pero kaysa nagre-reklamo tayo, isipin natin paano tayo magiging parte ng solusyon, anong pwede natin may tutulong. So kagaya po ng video na pinakita natin kanina from our friends at WWF, kung saan sinabi nila ang issue on maritime litter, little changes like bawasan po natin ang paggamit ng single-use plastic, no? Reusable cups, baonan na pwedeng hugasan kaysa plastic, dahil yung plastic na yan ay nakakasama sa ating marine environment. Saan ho ba napupunta yung mga basura na yan? Kundi sa landfill, sa dagat, hindi po basurahan ng karagatan. At namamatay po ang ating mga isda, turtles, pag nakakain nila yung plastic. And therefore, we have to change. We have to change now. It's actually affecting our climate. Yun po tinatawag na climate change is an impact of that. And unless we collectively do something about it, hindi po ma-solve yan. Okay, nawawala si GM Alex, but yeah, may question. Shara May Kirao, thank you for your question. Bakit kailangan po nating i-pursue yung Anytime Maritime campaign? Ano po yung importance? Yeah, Shaira, some of the answers I already said earlier, but I cannot stress the very, very vital role, no, of this campaign. Again, to have a voice. This is a movement. Collectively, we can do something and we are stronger together. Yan, alala ko tuloy. Miyembro po kami ng Interferry, ang samahan ng mga ferry owners sa mundo. At ang hashtag namin doon ay Stronger Together. So kung sama-sama po tayo sa isang industriya, whether bata, matanda, estudyante, nagbabarko, taong gobyerno, sa iba-ibang sangay ng ating regulators, kung sama-sama tayo mag-uusap, mas lalakas po tayo. That's the aim of this Anytime Maritime campaign, that with one voice, we can make a difference. We want to make a difference. We will be part of the solution, not part of the problem. At pag-usapan po natin ang mga bagay-bagay. Kasama ang ating mga kaibigan sa media. Nandito po si Carmela Villar ng Fast Maritime and Manila Times. Kasama si GM Alex ng RMN Broadcasting sa Palawan. Gagawin po natin yan. I hope I answered your question, Shaira. Okay, ito po. From Bianca Peralta Velasco. Hi, Bianca. Good morning, Ma'am Mary Ann. Yung sa government po natin, dati sinasabi nila na meron na silang helping out sa mga investors natin. Meron na po bang ease of doing business na nangyayari patungkol sa mga aid na ino-offer ng government to stakeholders like FastCat po na nag-i-invest? Bianca, pagka nag-import ka ng bagong barko, nag-i-enjoy ng benefit, no, ng tax-free importation. Na isulat yan sa batas na Republic Act 9295 on modernization, and that really helped a lot, no? But yes, there's more to do, no? Again, we were talking about 7,641 islands. Napakarami po nating isla na kailangan i-connecta, and therefore kailangan bilisan din natin ang pagpuproduce ng mga modern na barko, no, na magdudugtong ng ating mga isla. So, mas kailangan ng maraming tulong, mas kailangan ng maraming collaboration sa iba-ibang maritime stakeholders para magawa po natin ito sa ating bayan.
So sana mas marami pa po. Alam nyo, Bianca, marami na akong na-attendang commencement exercise no ng mga iba-ibang maritime schools. At ang sinasabi ko nga sa mga graduate natin ng pagmamarino, hindi lamang, sana hindi nila ilimit yung kanilang mindset na kumita ng dollar dun sa pagsakay sa barko sa labas, no? But isipin nila, paano kaya sila makakatulong dito sa ating domestic shipping industry? Paano kaya sila magiging investor dito? Sabi ko nga, pwede siguro magtrabaho sila for a while sa ibang bansa, kumita ng dollar, pero bumalik sila dito sa ating bayan at maybe mag-invest sila. Kumbaga, kung may taxi o may Grab sa lupa, bakit hindi sa dagat? Parang Grab na tourist boat or Grab sa dagat kung saan pwedeng ikonekta ang mga isla at pwedeng mag-diving, pang turista, pang mga divers, research, no? Maraming research. Kwento ko sa iyo, Bianca, may naimbita ako sa isang maritime event kung saan may scientists from California Academy of Sciences. Ang nag-invite noon sa akin ay yung dating secretary ng DNR, si Secretary Lopez. Namatay na nga siya, but during that time, we were talking about the Verde Island Passage, which is in the heart of the Marine Coral Triangle. At sinasabi nga nung scientist, kung alam lang natin kung gaano kahalaga yung Coral Triangle na yan, na nasa ilalim ng Batangas, aalagaan natin yun, pag-aaralan natin yun. At ang ating kabataan, pwede nating i-train na maging mga guide, no? Tour guide, pero sa ilalim ng dagat. Then, scientists come, tourists come, and that will really help the local economy in Batangas. So, ito po, paaring pag-usapan din po natin yan dito sa ating Anytime Maritime Campaign. Gagawin po natin yan slowly over time. Kaya talaga, samahan nyo kami. Bianca, every Tuesday, 8 to 10, samahan nyo kami. Pag-usapan po natin itong mga bagay na to. Okay, may tanong pong pumasok sa aking Viber group. Ayan, good morning, Boss Ann, Giselle, Samia de la Cruz. May plataforma po kaya ang Anytime Maritime na makakatulong sa pagpapataas ng kalidad ng mga crew on board? Oh, definitely. Giselle, alam mo, marami tayong kasama or partner kagaya ng PTC. Isa sila sa pinakamalakas na nagpapadala ng mga marino sa labas, no? Imbitahin natin sila, makinig ka pag sinabi nila kung paano natin matutulungan ang pagpapataas ng kalidad ng mga crew on board. Kasi nga, somehow, yung mindset natin kasi sinasabi natin, iba pagka international, domestic lang. So, what I think, Giselle, is that sometimes yung mali, no? Yung concept na mali na iniisip natin, domestic lang. Ibig sabihin, lesser ba ang domestic sa global? Pero alam mo, naniniwala ako na hindi. Na ang Pilipino ay pang-global. Ang domestic, dapat kapantay lang sa ginagawa sa ibang bansa. Ganun din dapat ang standards na ginagawa natin sa Pilipinas. Alam natin na marami pang dapat gawin, no? Marami pang issues. Yun nga, kaya tayo may ganitong advocacy because pagtutulungan natin kung paano natin mapapataas ang antas at kalidad ng mga nagbabarko dito sa ating bayan. Because after all, they serve the domestic, pwede din sila mag-abroad. At kung ano man ang natutuhan nila abroad, sana dalhin din nila dito sa ating bayan, no? Dito sa Pilipinas. Because sa tingin ko, Bianca, mas may joy at may gratification pag nakita natin na napagsisilbihan natin ang ating kababayan with the best way possible, the best standards. Ibibigay natin sa ating kababayan ang the best, our best. Yan! Okay, meron pa bang questions dyan, Mika? Hi, Sen! You're there! Thank you for joining! Of course, na-promote ko na kanina ang Women in Maritime.
At Sen, imbitahin natin kayo, mga kasamahan natin sa Women in Maritime, para ikwento natin sa ating mga nakikinig, hindi lamang dito sa ating bayan, sa mga karating na bayan, ano ba ang Women in Maritime? At ano ba itong advocacy na to? At definitely, Women in Maritime is part of Anytime Maritime. Ipopromote natin yan because ang lakas kaya ng power ng mga kababaihan. Agree ka ba dyan, Sen? Ha? Ang mga kababaihan, ha? Hindi lang tayo mga marites. Hindi lang tayo marites. Pag tayo'y nagsama-sama, marami tayong nagagawa. Ha? Hindi lang tayo magaling sa ibang bagay. Sa advocacy, mas magaling pa tayo dyan. Okay, next question. Paki-flash nga po ulit. Sa tingin niyo po ba meron pong isla tayong kailangan i-connect sa mga mainland at tourist spots para mas makover natin ang karamihan ng ating mga isla, mas matulungan din ang mga negosyante at magsasaka mailako ang mga produkto nila? Oh, definitely. Imagine mo nga, Zen, 7,641 islands. Ilang bangka, ilang barko ang kailangan natin para makonekta yan. Ang dami nating magandang isla, ang dami pang dapat pasyalan. Huwag ka nang lumayo dyan kung nasaan si GM Alex sa Palawan. Zen, San Vicente, Palawan, napakaganda. At Palawan has been voted as one of the best islands in the world. And therefore, dapat ang Pilipino siguro pumunta muna ng Palawan bago pumunta ng ibang bansa, bago pumunta ng Hong Kong or Taiwan or Kuala Lumpur. Dapat Pinas muna, ha? Nandiyan din ang Balabak. Nalala ko si Governor Alvarez, sabi niya, sa Balabak daw, nandun ka na daw sa may equator. Ha? Exciting naman yan. Para ka nakatungtong sa equator pag pumunta ka ng Balabak, Palawan. Napakarami pong magandang puntahan sa Palawan. Anyayahan natin ang ating mga kababayan na pumasya dito. At sa mga Palawenyo, alam po namin, matagal na namin prinami sa inyo na ang FastCat ay pupunta dyan. Ikukonekta po kayo ang Palawan mula sa Mindoro. Tulungan nyo kaming manalangin na mangyari na yan kagad. Pagkalabas po ng barko sa dry dock, sana po mangyari na po yan. Gagawin namin yan. At excited kami i-connect ang Mindoro papuntang Coron at El Nido, Palawan. Excited kami dyan. Sana. Sen, sama ka dyan, ha? Carmela, sama-sama tayo pumunta ng Palawan. At napakaganda ng Palawan. Of course, FastCat team, nangunguna. Ha? Pumapalakpak na mga tenga ng FastCat team. Gusto nilang pumunta dyan. Okay, next question dito sa akin. Marsh. Wow, Marsh. What's the future project of Anytime Maritime na pwede namin i-look forward? Ang dami, Marsh. Inuumpisahan ng iplano ni GM Alex ang Bangkarera dyan sa Puerto Princesa in time for your fiesta. Nakikipag-coordinate po tayo dyan sa local government ng Puerto Princesa at magiging parte at bahagi tayo ng selebrasyon ng Bangkarera. Kasama po ang mga kaibigan natin mula sa Jotun Paints, no? Ang paint po ng Jotun ay sikat na sikat sa larangan ng maritime. Ang FastCat po ay gumagamit lamang ng Jotun. Kung ang Belo ay Sarah Geronimo, sinasabi niya, ang only Belo touches my skin. Ang FastCat, only Jotun touches FastCat. So, kasama po ang partner nating Jotun. Dadalhin po natin yan dyan sa Palawan. Abangan nyo po kami dyan at sumama kayo at hopefully we can have more of you, be part of this Anytime Maritime campaign. And of course, young people, pangbata ito, ha? So, our young people, we expect them to be active here, have TikTok, and be, really active in our social media pages because we really want to strengthen maritime. Ayan, nakita ko, nagko-comment ang mga sisters ko sa Women in Maritime. Okay, Emmy Argame, how can this waste management initiative and advocacy raise awareness among small bangka operators?
Yes, Emmy, we showed earlier a video from WWF on the single-use plastic and marine litter. Um, Hopefully, maka-invite pa po tayo ng mga guest speakers who can talk to us about marine litter and ano na po ang mga aksyon na ginagawa para po mabawasan ito and altogether eliminate marine litter. And in this platform, we will be able to talk about this and solve this, no? One step at a time, magagawa po natin yan. Iimbitahin natin ang mga small bangka operators. Emmy, kay kwento ko lang, lalo na sa mga nakikinig, months ago, nagkaroon po ng outreach ang FASTCAT. Kasama po natin dyan yung Maritime Journalists Association of the Philippines at ang Jotun Paints, kung saan isang shipping community or boating community, fisher folks community, samahan ng maliit na mangingisda ng Barangay Balaytige sa Batangas at kung saan pininturahan po natin yung kanilang mga bangka gamit ang Jotun Paints na may anti-fouling properties, which means hindi lamang pinoprotect ang kanilang asset na bangka but pinahaba ang buhay, but mas maganda para sa marine environment. It doesn't harm the marine environment. And this is certified by global certifying bodies abroad that indeed the Jotun Paints have anti-fouling properties. And we did that to campaign for, the marine environment, the use of this in the marine environment. So, Emmy, makikipagtulungan tayo sa mga sangay ng gobyerno, kagaya na sinabi ni GM Alex kanina, BIFAR, Marina, kung paano tayo makikipagtulungan para ma-promote ang paggamit ng ganitong klaseng pintura na friendly to the marine environment. This advocacy will definitely help make that happen. Okay, may question pa po ba tayo dyan? May pumapasok sa aking Viber. Port modernization at mga bagong ships, hindi lang second hand. Wish natin yan, na talagang ang mga boat dito sa Pilipinas ay made and designed for the Philippines and for our kind. And I always say na sana lahat tayo mag-isip ng systemic thinking, hindi barko lang, hindi tao lang, hindi ports lang, but combined ships, ports, and people. As IMO has been advocating for the longest time, ships, ports, and people. That is how we should be thinking. Ships, ports, and people. And hopefully we can have a better understanding and know more about it as we go along this advocacy, this campaign of Anytime Maritime. So, nasa na si GM Alex? Nawala ba? Naiwan na ba ako dito? Hello, GM. Ayun, nandun siya. Public agenda. GM, nawala ka ba? Ano nangyari? Po ay tangkilikin po natin ito tuwing Martes. Medyo muted. Hindi ko siya makita. Okay, may isa pang question dito. Digitalization. Meron na bang blockchain technology? Okay. Blockchain technology, inumpisa na po ng FASTCAT yan at nakikipagtulungan po kami sa Seaversity tungkol dyan. We will invite Seaversity to talk more about blockchain in the maritime industry in the coming weeks. So, abangan nyo po yan. Kung interesado kayo sa blockchain technology at nung event po na WWF, nakatabi ko ang isang taga-marina, MIS, yung kanilang Management Information Systems, at sinabi niya, magtulungan naman tayo tungkol dyan sa blockchain technology. And I said, yes, ma'am, why not? We're very much open to collaboration and cooperation and synergy, for the betterment of our industry. So, yeah, abangan po niyo yan, blockchain. So, ano nangyari kay GM Alex, Mika?
And maybe let us know ano po ang mga interest ninyo at sino ba mga gusto nyo makita dito at makabalitaktakan. Yes! Oh, hi! Chief Pagyo, how are you? Yes, Ship Sports and People. Nasaan ka na ngayon? Tell me, are you abroad? Share mo naman yung page natin sa mga kasama mo sa barko. Magbalitaktakan tayo every Tuesday, 8 a.m. to 10 a.m. Okay, and we will make this happen. Tama, sabi ni Carmela, 90% of global trade is moved via ships. So when shipping stops, everything stops. Ganyan kahalaga ang shipping. I agree with you, Carmela. So napakahalaga po ng shipping. Suportahan po natin yan. Hindi po madali pagbabarko. Sa totoo lang, no? Napakahirap dahil sa mahal ng gasolina, bawat galaw, high tide, low tide, ihip ng hangin, bagyo. It's not easy. So, what am I saying? Kailangan magpakagaling-galing ang mga tao na umiikot at nagpapaandar ng mga barko at ang mga taong gobyerno. Sana po sumuporta. Sana sumuporta. At the same way, mga taong nagbabarko ay dapat pakipagtulungan sa ating gobyerno at sa ating mga tao, para po gumaling tayo as an industry. That's really, really important. Something that we must really improve on. No? Yes, we don't want shipping to stop. Wow, okay. Rexter Castro Tupas, congratulations on your pilot episode. God bless. Attorney Rex Tupas, salamat. Alam mong isang haligi ka ng maritime industry. So, tuloy-tuloy pa, Attorney Rex. At sana, Attorney Rex, sumama ka rin dito. Yes, Alan, no shipping, no shopping. Ang mga mahilig mag-Lazada at mag-Shopee. Kailangan supportahan nyo shipping or else hindi ma-deliver ang inyong mga goods. Naalala ko po, nung ako'y nagpunta sa Mindoro, yung bank manager po ng Land Bank, nung pandemya, nagsabi po sa akin na naramdaman nila kung gaano sila ka-isolated, no? At nagpapasalamat sila na may mga barko na nagkukonekta ng kanilang isla dahil paano na lang nga kung wala, no? Kung, may insecurity during the pandemic, hindi alam kung paano ma-address yan, kung kailangan sila pumunta ng Maynila, paano kung walang barko na magdadala sa kanila sa mainland, no? Sa Maynila, where all the hospitals are, having a ship that connects their islands gave them that feeling of security. So, nagpasalamat po siya. So, I realized na how important what shipping is doing for the country. So, I always tell our team, para sa bayan po itong ginagawa namin. Para sa bayan. Hi, Mark! Good morning. Congratulations. Congratulations to us, no? Ito'y para sa atin, Mark. Maging active tayo. Ayan, si Cversity at saka si STI Training. Si Mr. President Efrem de la Serna. Mr. President, may tanong po dito tungkol sa blockchain. Imbitahan ka namin magsalita tungkol sa blockchain in the maritime industry and training in the maritime industry. Punta ka ha, Efrem. Please come and share your expertise to our followers of Anytime Maritime for a stronger maritime industry. Oh, hi, Pia! I miss you. Thank you for your support. Hello from Berlin. Nathan Gonzalez, good morning po, boss. And good morning. Hello. Thank you. Ayan, sa mga nagbabarko. Salamat. Yay! Green shipping. Yes, we're rooting for that. We want that. Babalitaan ko kayo tungkol dyan. Ang FastCat po ay meron na pong sinisimulang proyekto na makakatulong sa green shipping or yung decarbonization
Meron po kaming nakapartner na foreign company na magkakabit ng gadget sa aming mga engine at susukatin ang nababawas na greenhouse gas emission from our engines. Oh, hi, Michael John Villaluna, Green Shipping. Yes, yes, yes. So, pagka po ginagawa po namin yan, we will share with you our results, and then we can show you how we are impacting and changing and improving and lessening the greenhouse gas emission in our vessels, Fastcat vessels. At i-share po natin yan. Oh, hi, Jean De Aros Urambuto. Congrats on your pilot episode. Salamat sa suporta, Jean. Salamat sa pakikinig at sana po sumama. Hi, Rolly Resulta. Good morning sa'yo. Thank you for watching and please make sure you come next week. Wow. Oh, hi, Mark Anthony. I like your basketball shirt. I like your shirt. Thank you. Oh, hi. Hi, Emet. Hi, Emet. This is broadcasting from Palawan. I know you go to Palawan. Hi, Mia. Good morning. Good morning sa inyo. It's 3:41 a.m. in Berlin. And yeah, gumising po ako ng super aga. Hi, Mark Christian Marzan Ordonia. Hello, hello, hello. Thank you, thank you. Selmar Kabagay, good morning. Lisa Ren Bayabay, hello, hello. Good morning. Tell us, young people. Oh, hi, Emil. Tell us what you want to learn, and maybe suggest pakulo for us here in Anytime Maritime. What you want us to get from you, and kung may mga speaker kayo na gusto, siyempre, tell us. Ma'am, bakit sa Marina magpa-COP, magpa-renew na certificate, ang tagal ma-release? Anong nangyari sa Marina? Please sagutin nyo yan. Ha, Vic, hayaan mo. Tatawagan natin ang Marina. Lahat itong questions nyo naka-lodge. At next Tuesday, sasagutin natin to. In fact, Marina ang target nating bisita next Tuesday, Vic. Magpa-renew ng certificate, ang tagal ma-release. Anong nangyari? Okay. Team, tandaan nyo yan. Pakilista ang tanong at tatanungin natin yan sa Marina at sasagutin natin yan next Tuesday. Thank you for your question, Vic. Alam mo naman, hindi naman natin kontrolado yung mga yan, no? But we will reach out to them and ask, hello, Julio Borja, good morning. God bless you too. Nakikita ko dagat sa likod ng picture mo at mukhang malimig. That's where you are. Well, where I am is malamig. 9 degrees, 10 degrees. So like, 3 layer po ang aming outfit pag lumalabas kami. Dito po sa Germany ay meron kaming partner na technology provider called Vessel Tracker. Dito po sila based sa Germany. Ito po ay isang AIS or Automated Identification System na ginagamit namin sa barko na nakakatulong po sa aming paglalayag, sa ligtas na paglalayag dahil may gumagamit na tayo ng technology. At ngayon po, masaya po kami mai-report na ito pong Vessel Tracker na German technology ay nasi-share na rin po namin sa ating kapulisan, sa PNP Maritime Group, pati sa Philippine Coast Guard for free, no? Wala pong china-charge ang Vessel Tracker. Okay, sabi ni Ayalin Aldrin John, ma'am, appointment date ko sa COP 11-4 nung September 28 pa, tapos hanggang ngayon wala pang balita. Oh my God. Ayalin Aldrin John, promise, next Tuesday, babalikan ka namin dahil tatanungin namin yan. Tapos pagka nag-email sa contact us, walang response. I realize how frustrating that is, no? Kapag you reach out to them at wala. Alam mo, sa amin, sa pagbabarko,
na-realize namin how important customer service is. Kaya nga talagang nagtalaga na kami ng isang point person or a customer service manager to make sure that our customers' requests, questions, texts are being responded to. But I realize na hindi madali kasi, hindi madali. But it's up to us to really make an effort to make it work, so that we can respond to people like you or customer ng Marina in that case. Sa amin, sa Fastcat, customer ng Fastcat. So, promise, next Tuesday, John, babalikan ka namin next week tungkol dyan because tatawagan natin ang mga kaibigan natin sa Marina para masagot yung tanong mo na yan. So, team, ano nangyari kay GM Alex? Oh, hi, Captain Ampil! Cap, kanina pa kami nagkikwentuhan dito tungkol sa PTC and Manning because ang mga taga-Palawan at ang mga audience natin sa mga nearby countries or global nga daw, sabi ni GM Alex, ay interesadong malaman kung paano sila makakapag-apply sa Manning Agency na kagaya ninyo. So, Captain Ampil, imbitahin po namin kayo dito sa mga coming weeks. Please join us in this Anytime Maritime campaign. Hi, Marlon Maranan. Good morning. Good morning. Sige, help us share this advocacy. Si Arlene. Congratulations, boss, to Anytime Maritime. Go for green shipping! Yes! And Arlene, you have a hand in this with Jotun Paints. Tulungan mo ang industriya by making available Jotun paints na may anti-fouling system that helps the marine environment and protects the assets of boat and ship owners, yacht owners, at ang Jotun meron din deco. So and they give us the best technical assistance. Ganda ng picture mo, Arlene, dyan. Payat-payat mo dyan. Okay. John Carl Gregorio. Uy, classmate! Hello! John Carl, kamusta ka? Nasa abroad ka ba? Baby mo yan. Classmate ko po si John Carl sa Philippine Merchant Marine Academy. Masters in Shipping Business Management. Tama ba ako? Yun ba course mo, John Carl? Pareho ba tayo? Or ano ka ba? Okay. Masters in Maritime Education and Training. Either way, that's our course. So, hi, nice to see you. Baby mo ba yung nasa picture? Ayan, okay. Captain Hampil, tatawag po sa inyo sila Joanne at si Mika para po sa inyong schedule dito sa ating Anytime Maritime campaign. Salamat po. Dave Garcia, good morning. Love your outfit. Thank you for joining us. Please come back next Tuesday. May questions pa ba tayo? People, tagal ko na pong pangarap gawin to, You have this conversation and connect with maritime stakeholders. But hindi ko po nagagawa kasi oh, hi Dana! That's my high school, my elementary, my neighbor. Nung maliit pa po ako. Hi Dana, nice to see you. Matagal ko na pong gustong gawin to and I want to connect with maritime stakeholders and the world in maritime. But then, I was thinking that busy-busy ako, dami-daming ginagawa, or it will be an added responsibility, or baka may mga bashers. Handa ba ako to tackle that? But, finally, 10/10/2023, I mustered the courage to launch this along with partners that we have shared earlier. Yan po, Women in Maritime Journalists, APSTI. So, yan, sila RMN Palawan Network.
So hopefully po, magtuloy-tuloy po ito at dumami po tayo dito sa advocacy nito. Anong nangyari, GM Alex? Kaya sinagot ko na lang mga questions nung naputol ka. Okay ka na ba? Are you good? Question about Magna Carta for seafarers, ma'am. Yes, sir. What's your question? Research natin, Sir Jong. We have a few minutes, but I don't know what's the exact question. You want to talk about the Magna Carta for seafarers? We have to get experts to answer your question. We'll put it in the parking lot and sasagutin po natin yan sa mga succeeding episodes. Jong Pangan, Magna Carta for seafarers. So siguro ang tanong ni Jong kung anong kahalagahan nitong Magna Carta for seafarers at ano bang relevant sa'yo, importansya. Maybe your question is, where are you in relation to this? Oh, Dana, thank you. I hope to see you. Nakita niya sa feed. Thank you. Para sa bayan to, Dana. Para sa industriya maritima at sa bayan. So, thank you for your nice words. Kind words, Dana. GM, anyari? Are you good? Hello? GM Alex. Okay. Yeah. On behalf of RMN Palawan at Palawan Vanguard Online News Agencies and all the stakeholders, lahat na mga nasa websites at web pages ng kani-kanilang mga organisasyon, especially, Can you hear me, ma'am? Yes, loud and clear. Loud and clear. Siguro yung signal. Basta, pagka po nasa Palawan kayo, dalawin nyo si GM Alex. Nandun lang po siya sa Palawan. Ang RMN radio station ay nandun. They're very much in the know of what's going on in Palawan. So, mga kababayan naming nasa Palawan, excited po kami lahat pumunta sa inyo, bumisita sa El Nido, Coron, San Vicente, Puerto Princesa. We want to do that. I'm sure GM Alex will be happy to receive you when you come to Palawan. May kaibigan po kayo at may pamilya sa Palawan. Okay? Okay, it's 3:53 a.m. in Berlin, and it's nearly 10 a.m. in Manila. So I guess with this, I would like to thank everyone for joining this chat and being part of this campaign. As we have promised, marami po tayong aabangan, pag-uusapan dito sa Anytime Maritime. Samahan niyo po kami every Tuesday at sama-sama natin palakasin ang industriya maritima, hindi lamang sa ating bayang Pilipinas, but global maritime industry. In behalf of all the partners of Anytime Maritime, Mika, can we share that poster once again? Joanne, could we share that poster once again? I would like to thank all of the partners and we look forward to having more of them and listening and learning to all of them. So FastCat, APS-TC, Versity, the Philippine Maritime Journalists Association of Philippines, DOT, Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, Marina,
Waypoints, PTC, Jotun Paints, Mototesto. Umikot po sila ng Pilipinas at sumakay sa 6 na Roro ride ng FastCat. They will tell us more about it in the coming weeks. Women in Maritime, WMOC, ATI or Agricultural Training Institute, mga kasama nating at kaibigan nating maritime schools, ang simbahan, Katoliko, na magpapakita sa atin ng kahalagahan ng pag-aalaga sa ating marine environment. To all these partners which you will be listening and knowing more of in the coming weeks, thank you in advance. Please join us in this campaign and see you Tuesdays 8 a.m. to 10 a.m. In this site, in this Anytime Maritime. Please like and subscribe to our page, Anytime Maritime, and we look forward to having a wonderful relationship with you. So I'll say goodbye here, but I will ask our FastCat team to play some FastCat videos and whatever videos we have here. So thank you very much, everybody. Laman ng hapag ng Pilipino ay dapat gawang Pilipino. Madadala natin yung produkto, makakatulong at yung mga maritime seafarers natin, yung mga OFWs natin, may opportunity. At pagbibigay po kami sa inyo ng mga programa na pwedeng pagpilian